Kasaysayan ng Pilipinas ang pag-uusapan. Tanong ko lang bakit lumalala ang kahirapan. Pahirapan kaya naisipang magsulat sa kwaderno. We are the poorest dahil bato sa ating gobyerno. Mga mababang kaso bakit di nakakalaya? Bakit pag mayaman ay biglang nakakalaya? Nito lamang Lunes, formal na naupo sa pwesto ang mga bagong halal na mga politiko. Ang iba sa kanila bago sa pwesto. Ang karamihan naman matagal nang nanilbihan sa gobyerno. At kada pag-upo, lagi maririnig mo sa kanilang inaugural address ang mga gagawin nila sa susunod na 3 taon. Kaya ngayon, magsisimulan natin at bubuksan natin ngayon ang isang bagong kabanata. Marami at malawak ang dapat natin gawin. Maraming mabibigat na hamon ang ating hinaharap. Pangako, puro pangako na madalas namang napapako. May aasahan nga ba ang tao-bayan sa kanilang mga pangako? Pag nanalo sa halalan, di na siya nangingilala. Mga pangako niya nung una di na maalala. Aming Pangulo, nais ko lang naman ay malaman mo na di kami natutuwa sa bulok na sistema mo. Mga pangako mong napako pagkatapos mong manalo, di mo na napapansin ang mga batang kinakayo ang paa at kamay sa kakalakad sa kalsada, kakahanap ng pagkain habang ikay sagana. Mga kaibigan, tampok sa Bida Specials ngayong Sabado ang mga pangakong ito sa episode na may pamagat na Walk the Talk. Ako si Malu Cadiliña Manar at ito ang Bida Specials. Labing-dalawang senador ang naupo nitong June 30. Ang kapulungan ng mga kinatawan o ang House of Representatives ay may 272 pwesto, kung saan ang 80% ay sa mga distrito habang ang natitirang 20% ay sa party list. Abot sa 80 gobernador at 80 rin ang vice-gobernador na naupo sa pwesto at 766 ang miyembro ng provincial board. Abot sa 138 ang naupong city mayor, 138 rin ang vice mayor, 1,532 ang miyembro ng sangguniang panlunsod, 1,476 ang municipal mayor, 1,476 ang municipal vice mayor, at 11,772 ang miyembro ng sangguniang bayan. Sa kabuuan, abot sa 18,058 ang opisyal na nahalal sa bansa nitong Mayo. Toto'y kumilos ka, baliktarin ang nagsulo. Katulad mong mga tukhang ilagay mo sa tukto. Formal na naupo sa pwesto ang 18,054 na mga opisyal. Sa kanilang inaugural address, ano ang kanilang mga ipinangako? Si dating Pangulong Erap Estrada sa kanyang inaugural address bilang alkalde ng Maynila. Hindi man ako ang inyong binoto, hinihiling ko sa inyo na bigyan niyo ko ng pagkakataon at tulong upang ating sama-sama ibangon muli ang ating lungsod. Manila will have an ex-convict as your mayor. Sa lokal, ano naman ang mga pangako ng mga opisyal? Ano ang nais nilang tutukan sa kanilang pag-upo mula ngayong Hulyo hanggang June 30 ng taong 2016? Si Cotabato City Councilor Bruce Matabalaw ay nangako na isusulong sa sangguniang palunsod ang tinatawag na participatory leadership.
Bahagi raw ito ng kanyang good governance. Bilang isang development worker, Malu, na exposed sa trabahong non-government organization, I have set my sight on promoting good local governance. Yan yung participatory, transparent, and open, where you and I, ikaw at ako, at bawat isa sa atin ay pinakikinggan pagdating sa pamamahala ng ating lokal na pamahalaan. Tututukan din ni Kagawad Matabalaw ang mga out-of-school youth. Bibigyan raw niya ng pagkakataon ng mga ito na makapasok sa paaralan sa pamamagitan ng alternative learning. At tutulungan din niya ang mga ito na kumita sa pamamagitan ng ilang mga livelihood project. Nais kong isulong yung ating more responsive social services, lalong-lalo na sa mga marginalized sectors tulad ng ating out-of-school youth. So yan yung isa sa mga hinahanapan natin ng isang magandang piece of legislation, Malu, na pwedeng magbigay sa kanila ng magandang pagkakataon both for alternative learning or livelihood opportunity. Ikatlo sa mga prioridad ni Kagawad Matabalaw ang pagpapalakas sa local school board ng Cotabato City. Nais niyang isulong na dapat dagdagan ang pondo para sa edukasyon. Nais din nating isulong yung malakas na local government support for education sapagkat nakikita natin na bagamat tayo ay isang syudad na, nakikita pa rin natin yung pangangailangan ng ilan nating mga paaralan dito sa lungsod ng Cotabato. Education is not only a concern of the Department of Education, subalit ito ay concern nating lahat. Si dating Cotabato Board Member Jose Tejada ang siyang kauna-unahang representative ng bagong tatag na ikatlong distrito ng lalawigan ng North Cotabato. Infrastruktura naman ang nais niyang tutukan. Naniniwala si Congressman Tejada na kapag may maayos na road network, lalo na sa kanayunan, uunlad ang sektor ng agrikultura, partikular sa kanyang distrito. First is infrastructure because marami pa tayong mga land areas na hindi economically profitable o mga productive kasi kulang pa tayo sa infrastructure projects, yung mga road network, farm to market roads. By that way, ma-develop natin yung mga undeveloped areas purposely for economic activities. Yung infra po, farm to market roads, because we want to bring in more products from the interior so that we can collect more taxes from unproductive areas. Nakalinya din sa kanyang mga programa ang pagpapahusay ng serbisyong pangkalusugan, pagtatayo ng mahusay na potable water system at scholarship sa mahihirap na mga mag-aaral. Yung kukunin po natin sa PDAP, siyempre we go back to basic. Kailangan po ng potable water sa mga barangay. Yun pa nga mga ano natin. Then we will be also helping in the health program by providing easy health, yung mga easy health privileges para sa ating mga indigent people. Tapos meron po tayong assistance para sa scholars. Yun po ang kukunin natin sa PDAP. Yun po ang ating tutukan. Si Ruby Padilla Sison, nahalal bilang konsehal ng Kidapawan City, nangangako ng transparency. Ito ay public accountability na nais niyang isulong sa loob ng 3 taon. Pero siyempre, yung transparency, public accountability, saka yung pag-consultative talaga na pagbabalik sa tao sa pamamagitan ng una, pagpapakita sa grants na makita nilang pilay kantidad, kinsay solicitor, magkano ang naiwan, magkano ang nagastos. That in everything I do and in legislation na gagawin, magiging accountable ka kung yung ginagawa mong batas nanggagaling sa tunay na pangailangan ng tao. Sabi pa ni Kagawad Sison, isa siyang leader na nagmula sa mahirap na sektor. Kaya't ipinapangako niya may bosa sa konseho ang tulad niyang mahirap. Leader na nagmumula sa maliliit na sektor at representative nila. Ibig sabihin, anumang lalabas at anumang legislasyon na lalabas dyan, may pinagbatayan at yan ang hinaing at pangangailangan ng maliliit na sektor. Ang nagmumula talaga sa mahihirap, kung saan ako mismo mahirap, yun ang kailangang marinig at mabigyang boses sa konseho. Pagtiyak sa kaligtasan ng mga mamamayan sa Kidapawan City ang nais bigyang prioridad ng bagong upong City Mayor Joseph Evangelista.
Katunayan, nagtatag siya ng Public Safety Division na nakatutok sa pagpapahusay ng peace and order, transport at traffic system. Public safety means the different pillars of the criminal justice system. Tingnan natin mabuti, bakit may mga batang nagnanakaw pa? 14 years old at that, 15 years old at that. We can't solve that in arming our police or giving them radio or giving them police vehicles. So here comes our programs of anti-drug dependency. Bakit may mga drug dependence? It is always because of a dysfunctional family. Look at the criminal rates natin, look at the criminal history ng mga bata. Once upon a time, naghiwalay yung nanay at tatay. Once upon a time, ay batang ito grade 6 lang, hindi na nakatapos dahil wala. But we have to start somewhere. Public safety means mapabalik ko lang yung trust and confidence ng tao na ating katilimban ni community sa city government, in the police force and the courts. Then that would be good. Pagpapahusay sa edukasyon at kalusugan, prioridad din ni Mayor Evangelista. We have to put up a team that will share my vision, my mission, and my direction. Ibig sabihin, yung employees natin, department heads, must share one vision, must share one roadmap, must share one blueprint para masagot natin yung basic na kinakailangan ng tao. What's basic? That's my bottom line. Narinig nyo ang mga prioridad ng mga opisyal ng gobyerno. Ang iba nagsasabi na ibinatay nila ang paglalatag ng programa sa mga daing ng tao. Ang iba, sadyang pinagplanuhan ang mga gagawin bago pa naupo sa pwesto. Pero ano nga ba ang gusto ng taong bayan? Ano ang sa tingin nila dapat tutukan ng mga opisyal ng gobyerno? Nangunguna sa mga sagot nila ang pagtiyak na makakapasok sa mga paaralan ang mga kabataan, libre ang kanilang pag-aaral at sapat na mga pasilidad o gamit sa mga eskwelahan. Kung ako ang tatanungin nyo, actually, pabalik-balik, tatlong priority ko, education, and education. Enumerate the top 3 priorities that I have. I would really go for education as number 1. Bakit sinasabi na kailangan ng edukasyon ang dapat magiging priority ng pamahalaan, especially at this point na pauupo lang ng mga bagong halal. Education will solve basically 90% of our problems affecting us now. Sa tingin ko po kasi po nandito po kami sa education, syempre po yung education po, yung bibigyan ng yung mga kakailanganin yung mga kabataan, lalo yung mga hindi po nakaka-afford na mga bagay na gagamitin nila sa paaralan po. Isa pa ang edukasyon kasi ganito, public school. Bakit maraming babayaran ang mga bata na public school naman? Dapat public school, libre sana ang mga bata. Bakit marami kaming binabayaran? Sa Kidapawan City, problema ng isang taga-Anggi Subdivision at isa namang taga-Barangay Magsaysay ang kaso ng pagpatay na madalas ang may gawa mga riding in tandem. Madalas ang mga kasong ito walang malinaw na resulta ng investigasyon, lalo na ng PNP. Yung marami kang naririnig na may binabaril na lang bigla na walang dahilan. Bakit ganun? Di ba marami tayong narinig na may pinatay na hindi alam ang dahilan, basta pinatay lang? Yun sana ang tutukan kung bakit naging ganun. Mayroon din ma'am, mayroon napatay din dyan. Malapit sa Anggi, sa Taran. Pinatay din, ginakyat sa bahay. Tapos, anong nangyari doon? Hindi din nahuli ang napatay ma'am. Dapat rin daw tutukan ang iba't ibang krimen, lalo na ang pagnanakaw ayon sa isang taga-Anggi Subdivision. Peace and order, ma'am. Bakit po? Dito sa atin maraming magnanakaw. Marami ding mga tao na hindi natin kilala na magpasok dito sa paaralan. Ang mga bata, kunin lang kahit anong mga makuha nila sa bata. Hindi man sila nahuli, ma'am. Gagaya sa amin sa Anggi. Maraming magnanakaw doon pero hindi man nahuli. May mga hiling din ang ilang mga negosyante, lalo na ang mga nagtitinda sa palengke. Narito ang mga pahayag ni Aling Ludi at Lady M. Number 1, peace and order. Kay dili man gyud ta makamove kung sige lang ang sitwasyon na mga kawat. So ang mga naka-assign diri na mga si issue or unsa pa ba nang ipang-assign diri, aware gyud sila na magbantay sa mga tao. Usay man gud dito magpundo, wala lagi himo. Dapat magrubing-rubing gyud sila, di ba? Kay usay na nakawatan dito, walay market guard or unsa nga nagbantay. Kami po diri sa palengke aware magyud mi ka dili baya basta-basta pod nang makawatan ta, di ba? Nya kung nakawatan ta wa pud tay maadtuan kay usay walay market guard
bantay. Then second, sukad jud na wala na terminal sa palengke, mingaw na jud kaya among halin karon. Tung una ang perimeter dili ka kitag pwesto na sirado. Karon pila ka pwesto diri sa perimeter close. Kinahanglan lang diri sa market manggod is kanig yung peace and order. Number 1 jud na siya kay na di man nato ikalimod nga daghan na kaayo mga problema na hitabo sa market. Then ang ikaduha kaning traffic flow aron sa market nga murag halos ang mga katawhan antos kay murag ingon nila alanganin da kaayo ang system sa pagsulod sa sakyanan, so kinahanglan tutukan gyud na nga murag diretso ang sakyanan. Then ang ikatulo siguro kaning mga negosyante po diri nga over pag kaayo nag-extension sa ilahang mga paninda, halos punong-puno na hinon ang kalsada, ma-occupy nila. Kana lang siguro ang tulo. So munay problema kaayo sa katawhan diri sa Kidapawan. Korupsyon ang problema. Kahirapan ang resulta. Nang matuwid ang tanging daan tungo sa pagbabago. Dito tayo. Para kay Avin Acuña Gulo ng Indigenous Peoples Development o IPDEV, politika ang mismong magiging balakid ng mga politiko para maisakatuparan nila ang kanilang mga ipinangako sa taong bayan. Well, I think the main obstacle of na hindi matutupad itong mga top 3 priorities na ito, nakakahon kasi yung ating type of governance. For one, we're so obsessed with politics. You have just 1, 2, 3 years to make your term work. Aminado si Kagawad Matabalaw na hindi siya kasama sa majority party sa sangguniang panlunsod ng Cotabato. At marahil ito ang dahilan kung bakit hindi niya magawa ang kanyang mga plano para sa kanyang mga nasasakupan. Well, ang isang katotohanan yan, Malu, we now belong to the minority. Ang ating kagalang-galang na city mayor ay hindi po namin kapartido. So sana hindi ito ang magiging dahilan upang yung mga isusulong nating magagandang programa ay hindi maisakatuparan dahil lamang sa politika. Tingin ni Attorney Ming Libre ng Mount Apple Foundation Incorporated o MAFI, isa sa mahalagang aspeto ng pamumuno ng mga opisyal ng gobyerno ang pagkakaroon ng technical at managerial skills. Kung wala raw sila nito, posibleng may problema ang uri ng kanilang pamumuno. Since I come from the private sector, importante diha ang technical ug ang managerial skills sa usa ka elected official kay he or she has to really be on the forefront of all the dynamics within the local government unit, no. Ang ako nakita pod nga importante nga skill, especially on leadership, kinahanglan facilitative ang usa ka elected leader. Kinahanglan kahibaw siya mo facilitate sa nagkadaiya o nagkabanggaanay nga mga interest diha sa sosyedad. As a leader, I hope they can be transformational leader, that they can transform people, they can transform beliefs, they can transform perspectives para sa greater intention to help the majority. Mahalaga rin sa isang leader o politiko ang manindigan sa kanilang mga sinasabi o ipinapangako sa tao. Ang tawag rito ni Attorney Libre ay walking the talk. Ibig sabihin, hindi lamang puro pangako, kundi tutuhanin nila ang kanilang mga ipinapangako. The concept of walking the talk is more of equality inside the leader, Malu. The walking the talk is really something deep inside the leader. Because it's a question of integrity. It is a question of honesty within yourself. It is really a question of being truthful, even if nobody is around. Because at the end of the day, you can always say, I think, sakto gyud ang akong gisulti o sakto pud ang akong gibuhat based sa kuang mga gipang sulti, ginaplano o guban pa. So, walking the talk, I agree with you nga of all the qualities of a leader, kini siya ang pinaka-bugat para nako, Malo, because diha magagikan ang matinud-anon nga pag-serbisyo o matinad-anon nga padagan sa gobyerno tungod kay ang integrity anaa sulod sa usa ka leader. Dapat maging panuntunan ng mga leader ang pagkakaroon ng transparency.
Una, dahil may karapatan ng taong bayang malaman kung saan napunta at paano ginasta ang pondo ng taong bayan. Una diha, mga elected leaders siguro should focus on what is fundamental no sa sosyedad, mga butang nga nakaapekto sa tanan, like maybe malinawon ba ang community, kaya kung dili malinawon, everybody will be affected. Naa ba ang maayo nga pagpadagan sa ekonomiya, because ang tanan naman kinahanglan mukaon kada adlaw. Naa ba sila disente nga trabaho? Ang agrikultura ba nato, because we are basically agricultural country, na develop ba siya, natagan ba siya attention? Ikatulo, I think good governance, since as a leader you will manage resources in the LGU. I agree na good governance should also be one important focus. Apil na dihang giingon nimo Malo nga transparency, no? Because in the end, dili malikayan nga ang mga resources nga gigamit sa gobyerno gikan man gid kana sa katawhan, so importante lang ma-manage siya maayo para sa kinatibuk ang kayuhan sa mga tao sa sosyedad. Bigo ang isang politiko na maibigay sa taong bayan ang tama at sapat na serbisyo kung mananaig sa kanya ang pagiging makasarili. Tulad ni Avin Gulo, naniniwala rin si Attorney Libre na politika ang hadlang para maisakatuparan ng mga politiko ang kanilang mga pangako. Daghan ang mga babag to be an effective leader, Malo. Una sa tanan, tao lang tano. So sa kahuyangon sa ato ang pagkatao, there are many mga temptations, like our weakness to be greedy, our weakness to grab power forever, our selfishness. So isa ni nga tan-awon, you can never be an effective leader. Naani nga mga human weaknesses. Ikaduha, lisud ang kultura nato karon sa sosyedad, no? If you do things good, dili ganahan ang uban because maapektahan ang naandan nga pamaagi. There is already systemic patronage going on. So isa na siya kababag sa mga maayong leader nga gustong muhatag og kabag-uhan sa pagpadagan. Dili lang usa o duha imong kalaban, daghan gyud, no? Naa sa institusyon o sa gawas man. Ikatulo nga importante nga akong nakita nga babag, dili malikayan ang ato ang obserbasyon nga kalabanan sa mga elected officials. Ang nag-una nga motibo for doing things is in aid of re-election. Ginatanaw nila nga ang sunod nga election dapat na pod nga taga-agduot, so mawala ang matinud-anong na pagtanaw sa batakang panginahanglanon sa mga tao. Hinapunta nga kini ang mamahimong the least consideration kung mudaog ba siya next election o taga-ag focus. Walk the talk. Ito ang iniwang pamana ni dating DILG Secretary Jessie Robredo. Hindi lamang sa kanyang mga nasasakupan sa Naga City, kundi maging sa buong sambayanang Pilipino. Kung mangangako, gagawin. At kapag kinulang sa pagkilos, nakahandang humingi ng paumanhin sa taong bayan at mangangakong pag-ibayuhin pa ang trabaho para hindi na muling magkamali. Karamihan kasi sa mga politiko nagtatrabaho lamang in aid of next elections. Ang pamumuno ay hindi lamang kapangyarihan at karangalan. Ito ay isang tungkulin at pananagutan ng mga politiko sa kanilang mga nasasakupan. Dapat ang isang leader may vision o pangitain. Maraming mga leader na naging tau-tauhan lamang dahil sa kulang ang kanilang karanasan at kapos ang kanilang vision. Kaya't hindi nakapagtataka na mabusabos ang bansang ito. Ang isang mahusay na leader hindi lamang nangangako, siya ay naninindigan, lalo na sa usapin ng katiwalian. Kaya't hamon natin sa mga politiko, walk the talk. Ako si Malu Cadiliña Manar at ito ang Bida Specials. Special Report.